Teka muna, bago mo inumin yang hawak mong baso, kailangan mo munang marinig ito. Ikaw ba ay parang bilanggo sa sariling pamamahay na laging nakadepende ang lakad sa kung nasaan ang pinakamalapit na banyo? Gabi-gabi, kabang puyat nakatayo sa harap ng inidoro, pero sobrang hina at patak-patak lang ang ihi. Ginagawa mo naman ang lahat ng sinabi sa iyo. Umiinom ka ng gamot, sinusubukan mong kumain ng tama. Pero bakit parang lumalala pa? Narito ang katotohanang malamang ay hindi pa nasasabi sa iyo. Ang mismong laman ng baso mo na akala mo ay masustansya o walang masama ay maaaring siya pang numero unong nagpapamaga ng iyong prostate at sumisira sa iyong buhay. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na laging nakaalalay sa kalusugan ng ating mga senior citizen. Araw-araw, nakikita ko ang mga kalalakihang edad 60 pataas mula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas na gumagawa ng pare-parehong pagkakamaling ito. Pinalalala nila ang sintomas ng kanilang BPH nang hindi nila alam. Para silang nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Ang mensaheng ito ay isang emergency briefing. Walang paligoy-ligoy. Diretso tayo sa katotohanan. Una, ibubunyag ko ang 5 inuming bangungot para sa iyong prostate. Kailangan mong malaman kung ano ang mga ito. Pagkatapos ibibigay ko naman ang 5 pinakamahusay na inumin na makakatulong humupa ang pamamaga, protektahan ang iyong mga cells at ibalik ang iyong kalayaan. Simulan na natin. Umpisahan natin sa mga inuming dapat mong tanggalin o bawasan ng matindi simula ngayong araw. Nasa ika-5 pwesto ang alak, lalo na ang beer. Yung malamig na beer sa gabi, kasama ang mga pare habang nagkukwentuhan. Parang premyo matapos ang maghapong trabaho, hindi ba isang sandali ng kapayapaan? Pero kailangan mong malaman ang totoo. Isa itong patibong. Sa oras na pumasok ang alak sa iyong sistema, sumisigaw ito sa iyong mga bato o kidney na gumawa ng mas maraming ihi at mabilisan. Para sa isang lalaking may malaking prostate, para itong pagbuhos ng krudo sa lumalagablab na apoy. Agad nitong pinatitindi ang pakiramdam na ihing-ihi ka na. Pero ito ang nakatagong panganib. Ang beer ay lalong lason para sa prostate. Hindi lang dahil sa dami ng naiinom mo, kundi dahil sa hops. Ang hops ay puno ng phytoestrogens, mga compound mula sa halaman na gumagaya sa hormones at pwedeng makagulo sa iyong male hormones at magpalala ng pamamaga ng prostate. At lumalala pa ito. Ang alak ay direktang irritant o nakakairita. Pisikal nitong pinamamaga ang sensitibong lining ng iyong pantog at urethra. Para kang nagkikiskis ng liha sa sariwang sugat tuwing umiinom ka. Pag-usapan naman natin ang tiempo dahil ito ang kritikal na pagkakamali. Ang pag-inom ng alak 3 hanggang 4 na oras bago matulog ay hindi lang basta risgo na magigising ka. Ito ay sigurado. Para mo na ring isina-schedule ang pagkasira ng tulog mo. Kung talagang kailangang uminom, gawin ito ng malayo sa oras ng pagtulog. Nasa ika-4 na pwesto ang mga inuming may caffeine, lalo na ang kape mo sa umaga. Pero Dok, sasabihin mo hindi ako gumagana kapag walang kape. Pakinggan mo ang sinabi mo. Hindi ka gumagana. Pagod ka. Bakit ka pagod? Kasi gising ka buong gabi, kakaihi.
Kaya umiinom ka ng kape para maramdaman mong tao ka ulit. Pero ang caffeine sa kapeng yan ang mismong dahilan kung bakit gising ka na naman buong gabi mamaya. Isa itong masamang siklo na sumisira sa iyo. Ito ang sikretong hindi nila sinasabi. Hindi ka lang ginigising ng caffeine. Pinapanerbiyos nito ang iyong pantog. Ito ay isang matapang na diuretic o pampaihi at pinapagalaw nito ang mga kalamnan. Pinipilit nito ang iyong pantog na mag-spasm at humilab, kaya pakiramdam mo ay ihing-ihi ka na kahit hindi naman puno ang pantog mo. Pero ang talagang masakit, yung gamot na alpha blocker na binigay ng doktor mo, yung dapat sana ay magpaparelax sa kalamnan ng prostate mo, yang kapeng iniinom mo, ay sinasabihan ang parehong kalamnan na manigas ulit. Kinakalaban mo ang sarili mong gamot. Binabalewala mo ang bisa ng gamot mo sa bawat higop. Simple lang ang panuntunan. Ito ay hindi pwedeng tawaran. Walang caffeine pagkalipas ng alas 12 ng tanghali. Period. Ito ay para mabigyan ang katawan mo ng pagkakataong mailabas ito sa sistema mo bago ka subukang matulog. Nasa ikatlong pwesto mga soft drinks at matatamis na juice. Hindi ito inumin. Ito ay likidong bomba ng pamamaga. Alam mo nang masama ito sa iyong baywang at timbang, pero hindi yan ang pinaka-urgent na problema. Ang problema ay pamamaga, BPH, prostatitis. Ito ay mga sakit na parang apoy. Ang chronic inflammation o pangmatagalang pamamaga ang kalaban. Kapag uminom ka ng soft drinks o kahit yung akala mong healthy na apple juice na puno ng asukal, binabaha mo ang katawan mo ng asukal. Ang pagtaas ng asukal na ito ay gatong sa apoy. At saan pinakamalakas mag-alab ang apoy na yan sa iyong prostate. Sa bawat lagok, pinapamaga mo ang glandulang iyan na parang plais na umiipit sa iyong daluyan ng ihi, kaya pahina ng pahina ang iyong pag-ihi. At yung bilbil na naiipon sa tiyan mo, hindi lang iyan imbakan ng taba. Ang taba sa tiyan o visceral fat ay isang aktibong pabrika na gumagawa ng mga kemikal na nagpapamaga 24 oras. At lahat ng iyon ay nakatutok sa iyong prostate. Akala mo nagpapalamig ka lang ng uhaw, aktibo mong pinalalala ang kondisyon mo. Nagbabayad ka para sa 1 minutong tamis kapalit ng 1 gabi ng paghihirap. Nasa ikalawang pwesto, energy drinks. Kung ang soft drinks ay bomba, ito naman ay parang nuclear weapon. Walang dudang ito ay kemikal na pag-atake sa iyong urinary tract. Hindi ito pampalakas. Ito ay kombinasyon ng pinakamasasamang parte ng ibang inumin. Una, ang caffeine. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa 90 mg. Ang pinag-uusapan natin ay 200, 300 o higit pa. Para mong kinabit ang pantog mo sa baterya ng kotse, siguradong tuloy-tuloy ang iritasyon at panginginig nito. Pangalawa, ang asukal. Sobrang taas. Puro likidong pamamaga na direktang ititurok sa sistema mo. Pangatlo, ang halo ng mga kemikal, ang taurine, guarana. Lahat ng yan ay dagdag na irritant sa sistemang sumisigaw na ng saklolo. Walang benepisyo sa kalusugan. Walang rason para sa isang lalaking edad 60 na may BPH na uminom nito. Hindi lang ito masamang desisyon. Ito ay lason. Ito ay siguradong tiket sa isang araw
ng paghihirap na parang desperadong naghahanap ng CR sa bawat mall na mapuntahan mo. Nasa unang pwesto, whole milk at high-fat dairy. Ito ang gugulat sa karamihan. Ito ang healthy habit na matagal ka nang niloloko. Ang koneksyon ay hindi agaran gaya ng kape. Ito ay mas mabagal, mas pailalim tumira. Malinaw ang malalaking pag-aaral. Ang mataas na pagkonsumo ng whole milk ay konektado sa mas mataas na panganib ng malalang sakit sa prostate. Dalawa ang problema dito. Una, ang saturated fat na nagpapaliyab sa pamamaga. Pero ang pangalawa, at mas nakakatakot, ay ang mga hormones. Ang gatas ay dinisenyo para sa iisang layunin, ang palakihin ang isang sanggol na baka para maging isang dambuhalang toro sa pinakamabilis na paraan. Puno ito ng growth factors gaya ng IGF-1. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, bilang isang Ginoo na lampas 50 anyos na may prostate na lumalaki na at halos di na makontrol, gusto mo bang uminom ng matapang na growth hormone araw-araw? Sinasabihan mo ang prostate mo na lumaki at lumaki. Ang magandang balita, ang koneksyon ay pinakamalakas sa gatas na mataas ang taba. Ang fermented dairy na tatalakayin natin mamaya ay ibang usapan. Pero yung araw-araw na baso ng full cream milk, yan ay panganib na hindi mo kayang sugalan. Teka, huminto muna tayo. Naramdaman mo na ang init. Nararamdaman mo ang sakit. Nakilala mo ang sarili mo sa mga paglalarawang ito. Maaaring nagagalit ka na. Mabuti yan. Pero ang galit na walang aksyon ay walang silbi. Nasa kalagitnaan na tayo. Karamihan sa mga tao ay aalis na sa puntong ito o ililipat na ang video. Narinig na nila ang masama at akala nila alam na nila ang mabuti. Iinom lang sila ng tubig at aakalaing magaling na sila. Mali sila. Ang susunod na 5 inumin ay hindi lang mas okay na opsyon. Ang mga ito ay sandata. Ito ang lunas. Kung aalis ka ngayon, natutunan mo lang kung paano maging miserable. Manatili ka at ituturo ko sa iyo kung paano lumaban. Pumunta na tayo sa magandang balita sa mga solusyon sa paghilom. Nasa 5 pwesto, purong tubig. Parang napakasimple pakinggan. Parang boring, pero ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan mo kung gagamitin mo ng tama. At 99% ng mga lalaking may BPH ay mali ang paggamit nito. Ito ang problema. Natutuyuan ka o nade-dehydrate. Ang ihi mo ay nagiging madilim, ang kulay matapang at acidic. Ang matapang na ihi na yan ay parang asido na naghuhugas sa iyong namamagang prostate. Mahapdi, nakakairita, nakakapang-init. Ang solusyon ay palabnawin ito. Gusto mong ang ihi mo ay maputlang, dilaw, banayad at kalmado. Pero hindi mo pwedeng laklakin ang tubig. Ang paglaklak ng tubig, lalo na sa gabi, ay isang sakuna. Para mo lang nilulunod ang pantog mo. Ito ang bago mong panuntunan. Ang prostate-friendly hydration plan. Uminom ng paunti-unting sips ng tubig sa buong maghapon. Laging magdala ng tubig. Maliliit na lagok pero madalas. At ito ang makapagbabago ng buhay mo, ang hydration curfew. Dapat mong itigil ang pag-inom ng lahat ng likido 2 hanggang 3 oras
bago dumapo ang ulo mo sa unan. Binibigyan nito ng oras ang katawan mo na iproseso ang likido at walang laman ang pantog mo bago ka matulog. Ang libreng teknik na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng unang kumpletong tulog sa loob ng 1 dekada. Nasa ika-4 na pwesto, green tea. Teka, baka sumigaw ka. Kakasabi mo lang na masama ang tsaa. Hindi, ang sinira ko ay ang mga black tea na mataas sa caffeine. Ang green tea ay ibang klase. Ito ay gamot. Oo, may kaunti itong caffeine, pero puno ito ng bagay na mas makapangyarihan. Mga antioxidants na tinatawag na catechins, partikular ang EGCG. Isipin mo ang EGCG bilang isang grupo ng mga maliliit na bumbero. Hinahanap nito ang pamamaga sa iyong prostate at pinapatay ang apoy. Sa pagpapalit ng iyong kape sa umaga ng 1 tasa ng green tea, 2 bagay ang ginagawa mo. Tinatanggal mo ang irritant na mataas sa caffeine at pinapalitan mo ito ng makapangyarihang panlaban sa pamamaga. Tinatanggal mo ang problema at nagdadagdag ka ng solusyon sa isang simpleng palitan. Ang tamang oras, 1 o 2 tasa sa umaga lamang. Nasa ika-3 pwesto, tomato juice. Ito ang isa sa mga pambihirang pagkakataon sa nutrisyon kung saan mas maganda ang processed o niluto kaysa sa hilaw. Ang sandata dito ay lycopene. Ito ang antioxidant na nagpapapula sa kamatis. Ito ay panangga para sa iyong prostate. Pisikal itong naiipon sa tissue ng prostate at pinoprotektahan ang iyong mga cells mula sa pagkasira. Pero ito ang catch. Sa hilaw na kamatis, ang lycopene ay nakakulong. Ang mahika ay nangyayari kapag niluto o prinoseso ito. Ang pagluluto ay sumisira sa cell walls at pinapakawalan ang lycopene. Kaya ang tomato juice paste o sauce ay mas mabisa kaysa sa hilaw na kamatis. Ngayon, ganito mo ito gagawing epektibo. Ang lycopene ay fat-soluble o natutunaw sa taba. Kailangan mo itong sabayan ng healthy fats. Inumin ito kasabay ng almusal na may abokado o kaya sabayan ng 1 dakok na mani. Ang taba na yan ang susi na magbubukas ng pinto para makapasok ang lycopene sa katawan mo. Isang paalala, piliin ang low sodium version o yung mababa ang asin. Hindi natin gustong palitan ang sakit sa prostate ng sakit sa high blood. Nasa ika-2 pwesto, pomegranate juice. Kung ang tomato juice ay iyong panangga, ang pomegranate juice naman ay iyong espada. Hindi lang ito basta masustansyang prutas. Ito ay seryosong inuming panggamot. Ang mga pag-aaral dito ay nakakagulat. Puno ito ng mga natatanging antioxidants na napatunayan sa mga klinikal na pag-aaral na nagpapabagal sa pagtaas ng P. Uulitin ko. Napatunayan itong nagpapabagal sa isang pangunahing senyales ng pamamaga at aktibidad ng prostate. Gumagana ito sa pamamagitan ng matinding pagbabawas ng oxidative stress at pagpapakalma sa bagyo ng pamamaga sa loob ng iyong prostate. Ang tamang oras. Inumin ito sa umaga o maagang hapon. Mayroon itong natural na asukal. Kaya gusto mong inumin ito kapag aktibo ka, hindi bago matulog. Ang paalala, bumili ng 100% juice, hindi yung juice cocktail na basura na puro asukal at tubig lang. Ito ay sandata.
tratuhin mo ito bilang sandata. Nasa unang pwesto kefir at probiotic drinks. Ngayon ay talagang nalilito ka na. Gatas ang number 1 na pinakamasama at ito naman ang number 1 na pinakamaganda. Paano nangyari? Yon, makinig ng mabuti. Ito ang isang bagay na 99% ng mga lalaki ay hindi maiintindihan. Tinatawag itong gut-prostate axis. Ang whole milk ang problema. Ang fermented milk ang lunas. Ang proseso ng fermentation ay kinakain ang masasamang asukal at lumilikha ng bilyon-bilyong mabubuting bakterya o probiotics. Ito ang katotohanan. Ang tiyan mo ay nag-aalab. Ang hindi malusog na tiyan na puno ng masamang bakterya ay nagkakalat ng pamamaga sa buong katawan mo at naninirahan ito mismo sa iyong prostate. Ang kefir ay isang hukbo. Ito ay hukbo ng mabubuting bakterya na iniinom mo. Magmamartsa ito sa iyong tiyan, papatayin ang mga masasamang elemento, aayusin ang lining ng iyong bituka at pakakalmahin ang apoy sa pinagmulan nito. Hindi mo lang pinagagaling ang iyong panunaw. Pinagagaling mo ang iyong prostate mula sa layong Trento, Talampakan. Ito ang nag-iisang pinakamakapangyarihang pangmatagalang estratehiya para sa kalusugan ng prostate. Ang tamang oras, inumin ito sa umaga habang medyo wala pang laman ang tiyan. Ipadala ang hukbo bago magsimula ang laban ng maghapon. Nakarating ka na sa dulo at ngayon alam mo na ang katotohanan. Ang pagpipilian ay hindi na nakatago. Nasa harapan mo na ito. Sa kaliwang kamay mo ay isang baso ng beer soft drinks o kape. Ang basong yan ay isang gabi ng paghihirap. Ito ay madalas na pag-ihi. Ito ay frustrasyon. Ito ay mahinang agos ng ihi. Ito ay pamamaga. Sa kanang kamay mo naman ay isang baso ng green tea tomato juice o kefir. Ang basong yan ay control. Ito ay kumpletong tulog sa gabi. Ito ay malakas na ihi. Ito ay paghilom. Hindi lang ito impormasyon. Ito ang iyong plano. Ang bago mong buhay ay magsisimula bukas ng umaga. Narito ang isang mahalagang aral bago tayo magtapos. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang iglap na milagro, kundi sa maliliit at tamang desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang bawat lagok ay boto para sa iyong kalusugan o para sa iyong sakit. Piliin mong maging malaya. I-share ang bidyong ito o ang artikulong ito. May kilala kang ibang lolo o tatay, marahil ay kumpare mo sa probinsya o sa barangay, na nagdurusa ng tahimik at masyadong ma-pride para pag-usapan ito. Ang pagpapadala sa kanya nito ay hindi lang simpleng tulong. Maaaring ito ang bagay na magliligtas sa kanya. Mag-comment sa ibaba kung susubukan mo ito at mag-subscribe dahil ang katotohanan ay nandyan lang at dadalhin ko ito sa inyo. Humayo ka na. Ang bago mong buhay ay naghihintay.